Sana kung sa... Amen. Yan. Medyo hinay mo itong signal. Mayang adlaw mga igsoon, no? Naka-live kita karong gabi una, mintras aduna pa tayo higayon, no? Nga magkapaambit sab sa tuan pagtulunan sa simbahang Katoliko, no? Sa gihapon atong pagtimbaya, no? Nining ato ang dako kayong kasaulugan, solemnidad karong adlaw, mao ang of course, no? Pagkabanhaw sa atong Ginoo. No, hinaut nga nakasimba ng tanan. Ilabi na gyud nga solemnidad karong adlaw mga igsoon. Hinaut nakatambong sa mga santos nga misa sa nagkadaiyang mga simbahan at mga kaigsunan nga mga Katoliko karong gabihon. May adlaw sa mga igsoon nga dili Katoliko o mga kaigsunan nato nga nagsunod sa ato ang pagpanag-uban karong gabihon, no? Hinaut nga namo sa mayong plastada sa kinabuhi karong nining taknaa. Medyo halawom naman ang kagabion pero ato na ning ipaambit jutay, no? Ang ato ang mga pamalandong labi na gyud nining ato ang pagsaulog, no? Dako kayong kasaulugan karong adlaw. So sa mga kaigsoon nato nga buot sab nga mopadangat silang mga komento, mga pangutana ato sab kanang hatagan sa pagtagad, ipadangat lang diya sa ato ang comment section, no? Ang inyong mga pangutana ato ng paningkamutan nga matubag, ang inyong mga pangutana labot sa pagtulunan sa atong simbahan, no? Karong adlaw ubay-ubay, no? Ubay-ubay nga mga kalihukan ang napahigayon sa lain-lain nga mga parokya, lain-lain nga mga simbahan, no? Sa kanang gikaingon natapos ang gitawag og Triduum, no? Ining tulo ka mga kinabuhi ni Jesus nga atong gipamalandungan, ang pagpasakit, ang pagkamatay ug ang pagkabanhaw, no? Kanang tulo, no? Atong nasinati mga igsoon. So may naot nga nagbabungahon ni sa ato ang kinabuhi, no? Kay usa kini kadako kayang gasa, no? Kining ato ang nasayran nga atong Ginoo na banhaw. Kay matud ba ni San Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 14, itong basahon. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 14, ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali, ug kawang usab ang inyong pagtuo. So kung wala daw banhawa si Kristo, kawang lamang ang atong pagtuo. Kawang lamang ang gisangyaw sa mga apostoles kung wala pa banhawa si Kristo. Mga siguro sa kadaghan kay mga religious organizations, mga tinuhuan, no? Mga pundok nga mga magtutuo, mga tinukod nga mga tinuhuan sa tibuok kalibutan. Doon ay mga gipaambit na nindot kay mga pulong sa mga founder sa lain-lain nga mga tinuhuan. Apan usa lang gyud ang natong mga Kristiyanong Katoliko ang ligdong ug tiunay nga kamatuonan nga ang magtutukod nato namatay ug nabanhaw. Walay laing mga founder sa laing simbahan, walay mga founder sa laing tinuhuan nga namatay ug unya nabanhaw. Walay lain. May adlaw may gabi ni Brad Glenn Labaho, maayong pagpaminaw. Salamat kayo, no, sa atong mga nagtan-aw karon. Banji Centino. Good evening, shout out sa lahat. Ronnie Casanyares, si Ephraim Bala, ingat, God bless. Ay, salamat sa mga kaubanan, no? Nga kugisad kayo nagsunod sa tuang pagpanaguban mga igsoon. Atong klarohon atong baliko, no? Nga sa kadaghan kaayo sa mga lain-laing tinuhuan, kadaghan kaayo sa mga lain-laing pundok nga gitukod sa mga lain-laing mga magtutukod, but nobody show the exact meaning of death. Pagka magtotoo, mao gyud atong Ginoo. Daghang mga founder sa laing simbahan pero nganong tama naman sila diya sa kamatayon. Wa man nabanhaw. Pusabulahan kay ta nga mga Katoliko kay ang magtutukod nining maong pagtuong Kristiyanos mga igsoon namatay ug nabanhaw. Siya ang dalan ug siya ang kinabuhi ug siya ang Dios na nagtukod nining maong kahugpungan sa atong simbahan.
May ngadlaw, may gabi ni Brad J. Carlo Badinas. Usa ka kugihan kayo, lantip kay pangunahuna batanon nga kugi sad kayo no sa pag tuki sa pagtulunan sa tong simbahan. May gabi, brother. Og base no ponpon magkita ta Cebu sa tong maabot nga National Convention karong umaabot nga May 24 and 25 diya sa may Cebu. May ngadlaw kita-kits sa pohon, Brad J. Carlo Badinas. Now, ang akong punto nga hisgutan karon ang mahitungod ba sa nahitabo bitaw nga pagkadiscovery ni Santa Magdalena diha sa lubnganan, no? Diha sa lubnganan ni Ginoong Hesus. Unang-una, kining lubnganan ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, gipreserbar man ni hangtod karong panahon na, no? Kay dunay emperador nga naghari no sa panahon wala tong basahon ang kasaysayan. Dunay emperador nga si Emperador Eusebius. Si Emperador Eusebius gusto niya nga dili ba hinumduman katong lubong ni Ginoong Hesukristo, i-divert ba, no? O hinungdan nga nagtukod siya og lugar og no? Dili si Emperador Eusebius. Usa ka historian nga si Eusebius, ang emperador nga si Hadrian, no? I stand corrected, no? Si emperador nga si Hadrian sumala pa ni sa historian nga si Eusebius. Kini si Emperador Hadrian gusto niya nga kining pagkabanhaw ni Kristo di sa ulugon sa mga Kristiyanos, no? Gusto niya nga dili ni sa ulugon niya, gusto niya nga i-divert ba, no? I-divert. O nga naghimo siya lugar, laing lugar nga dito daw nahitabo ang paglubong ni Jesus. Pero bisay-say sa mga historian, mga historiographers nga kato di ay usa ka lansis nga gihimo kay nadiskubrihan man gyud ang tinuod nga lubong sa tong Ginoo o kining lubong nga diskubrihan na preserve ni karong panahon na. Og aside ba mo kinsa ang nakatabang gyud aron madiskubrihan aron ma-preserve kining maong lubong ni Ginoong Hesukristo, kining lubnganan niya mao si Santa Helena. Nya kini si Santa Helena mao kini ang inahan ni Emperador Constantino, no? Kini si Santa Helena. Mo na nga kini manggong inahan ni Emperador Constantino si Santa Helena usa ka Katoliko ba, no? Usa ka Katoliko ni siya niya mo hinungdan nga sa iyang pagpangita sa krus sa tong Ginoo, lakip usab ang lubnganan sa tong Ginoo, iya kanang gipangita, no, ni Santa Helena. Now, dirita sa Ebanghelyo karong adlaw. Diya sa San Juan kapitulo 20, may adlaw ni Ronald Opamin asa gani nato mabasa katong nangasuko kang Kristo katong misulod siya sa sinagoga og nagwali. Nato sa kuan, nato sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 31. Ato diha brad, no? Lucas 4:31. Kung imong basahon diha ang nasuwat sa palang kasulatan ang suko niya, no? Atong iatras 29, Lucas 4:29. Nang suko sila. Lucas 4:28. Sa pagkadungog nila niini nang suko pag-ayos silang tanan didto sa sinagoga, no? Salamat kay Brad sa nagtan-aw na to karon, no? Sa pangutana, hinaut na tubag imong nindot kang pangutana. Now, diya sa Ebanghelyo karong adlaw sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 10. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana, samtang ngit-ngit si Maria Magdalena mga igsoon miadto sa lubnganan. Unya nakita niya nga naligid ng bato sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro. Now, pangutana, nganong kang Simon Pedro man miadto si Santa Magdalena, Maria Magdalena? Nganong dito man siya ni San Pedro? O ba mo, nagkapangutana na, nganong ni San Pedro man siya miadto og misumbong? Doon na may 11 pa ka mga apostoles na itong panahon na. Yan, nagluib namang usa ato, 12 man to sila, nagluib ang usa nga si Judas, mo to nga 11 na lang. Ang pangutana ini, nganong si Maria Magdalena didto siya midangup kang Pedro, kang Simon Pedro.
No, man siya mudangop sa laing mga apostoles. Umikan kay pagkamatay sa atong Ginoo, doon ay giisip nga leader sa maong kahugpungan ug asosasyon. Doon ay giisip nga leader. O nga, kung doon ay mamatay, nga leader, doon ay puli. No? Sayod man sila nga si Jesus namatay. O niya, kining pagsumbong ni Maria Magdalena ngadto kang San Pedro, mo ni timaan sa dako nilang pagrespeto ngadto kang Pedro. Nga si San Pedro di ay ang pangulo sa grupo sa mga apostoles. Anong siya may pangulo? Una, siya ang gisumbungan ni Maria Magdalena. Mauda, misumbong usab siya ngadto sa ubang mga apostoles, ngadto sa tinun-an nga gimahal ni Jesus, mo ni si San Juan. No, misumbong usab si Maria Magdalena ngadto kang San Juan. Now, pagsumbong niya ngadto kang San Juan, mga igsoon, ang pangutana ini, unsa may nahitabo? Si San Juan o si San Pedro midagan dito sa lubnganan. Una kini si San Pedro idara naman. Una si San Juan medyo batan-on kayo, kusog kay nakadangad San Juan. No, surutoy dagang si San Juan. Nagdagan ang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kang Pedro og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Nana sa San Juan kapitulo 20 versikulo 4. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiunas pag-abot. Kusog kay midagan San Juan. Apan ang pangutana ini, sa kakusog sa pagdagan ni San Juan nganong wa man sa musulod largo? Nganong iya pa man gipaabot nga maabot si San Pedro? Milili siya sa lubnganan o iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya musulod. Anong wala man musulod? Anong wala man musulod si San Juan, ang pinanggang tinun-an sa atong Ginoo ngadto sa lubnganan? Nganong iya mang gipaabot ang presensya ni San Pedro? Timaan gana sa ilang dako kayong pagrespeto kang San Pedro. Isip nahimong lider sa maong kahugpungan, timaan ka na siyang dako kaayo nga pagtahod kang San Pedro. Bisan ang mga apostoles, bisan si San Juan, mitahod kang San Pedro. Isip ilang pangulo niya ng panahuna, kay bisan nag-una siya, bisan kusog siyang midagan, wa siya musulod largo, didto lamang siya maghuwat sa ganghaan niyadtong lubnganan. Dito siya naghuwat sa ganghaan. Wa siya muadto largo sa sulod. Gumikan kay iyang gipaabot ang tinun-an nga ilang girespeto nga hinay kang mudagan. Idara naman nga mao si San Pedro. Unya, kinitimaan nga kita mga Katoliko angay gyud mo respeto sa mga pangulo sa atong simbahan. Sa atong kaobispuhan, ilabi na gyud atong yampo kanunay ang atong mahal nga Santo Papa. Nga mao'y sumusunod, gikan kang San Pedro, hangtod karong panahona mao si Pope Francis, mga kaigsunan. Unya, dito ilang nakita na nga wala na ang lawas ni Jesus. Wala na, panapton na lang nga lino ang nilang nakita. O nakita niya dito ang panapton nga lino o ang giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi linukot lamang gihapon diha sa iyang nahimutangan. So dito ang katong giputos no sa lawas ni Jesus. Ang kaniadto manggod ang mga kadakuan sa mga Griko kaniadto o mga kinini ang tradisyon nila kung mangaon ni sila kaniadto kini mga Hudiyo, kini mga Griko kaniadto kung mangaon ni sila once nga pilon no kanang panapton no once nga pilon kanang panapton naanay meaning no naanay meaning
Dinhi dunay dako kay meaning ni. Nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputo sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi linukot lang gihapon diha sa nahimutangan. Kay kung pilon manggod kanang lino kaniadto, but pasawot ana nga dili na mobalik ang tagtungod ang nikaon. Pero once gibutang na diha, giplaster na diha, but pasabot mobalik, no? Mobalik. Mo na nga ang atong pag-ampos Katoliko, ang Kristo nga nabanha, mobalik siya rong pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mo na ang atong pagtuo. May adlaw ni Brad Steve ni Herda, no? Maayang papaminaw ni Brad Steve ni Herda ato ang igsuon, no? Nga nagpaminaw karon, no? Kugihan sa gayon no? Sa nisto mga officer sa Catholic Faith Defender sa Diocese Pagadian, no? Inyo sa ni-follow iyang tatay's vlog para kasunod sa no sa iyang maayo kay nga paambit, no? So dinhi mga igsuon, no? Dinhi kining tulo ka mga karakter nga atong na basa karon diha sa Ebanghelyo, si Maria Magdalena, si San Pedro ug si Juan. Mao ni ang magpamatuod nga kini ang atong Ginoo, si Ginoong Jesucristo na banhaw ug nabuhi. Mao ni ang tinuod nga timaan nga dili kawang atong pagtuo kay ang nagtukod mismo nining maong kahugpungan, nining maong Kristiyanidad, nining maong Katolikong kahugpungan, mao man gyud ang atong Ginoo nga nabanhaw. No? Sa ko nang gikaingon kay niya sa kadaghan sa mga founder sa lain-laing tinuhuan, lain-laing grupo, nabanhaw ba ang ilang mga founder? Ha? Nabanhaw ba? Wa. Bisan si Martin Luther, wa mabanhaw. No? O nga, dako kay ni kay mensahe, no? Nato karon mga igsoon. Now, so mahinaon ta nga kining maong dakong kasaulugan, no? Mo ni ang maganoy nato sa pagbag-o, no, sa ato ang mga panglantaw. Ang pagligid sa bato, wala na didto sa lubnganan, si Jesus abli na ang bato. Hinaot nga atong ipaligid ang mga babag nga nasa atong kasing-kasing. Mga kayugot, mga pagdumot, mga kasina, o uban pa mga kasakit sa atong kasing-kasing, kinahanglan ato ning ablihan aron masinati nato ang kalipay sa nabanhang Kristo. O na nga, kung dili nimo ablihan ang mga babag sa imong kasing-kasing, bisan og Domingos pagkabanhaw na, ay magdagway Biyernes Santo ra gyud gihapon. Ano man, kay wa man nimo masinati, no, ang tinuod nga mensahe, no? Tinuod nga mensahe mga igsoon. May adlaw ni Vanji Centino, kumusta yung nanay ng pari na may sakit? Kumusta na po? Nakalabas na po sa ospital. Salamat po, no? Yung nagpare na kasama natin, na salamat po sa inyo mga prayers and support, no? Nakalabas na po sa ospital. Salamat mga igsoon. Bro, katong gibungkag ni Kristo ang Sabado, salamat sa pagtubag. Gibungkag ni nato mabasa nato diya sa San Juan kapitulo 5 bersikulo 18, pero dili to sa Biblia nga kinini ang bagong version sa Biblia, kundi kining Biblia nga Latina Vulgata nga Biblia. Gibungkag ni Kristo ang Sabado, no? Siguro usa sa atong pamalandungan, no, sa ato ang kasaulugan, kini bang miingon si Jesus nga giuhaw ako, no? Nganong miingon man si Jesus nga giuhaw ako? Nga diha sa Henesis, siyaman ang tag-iya sa tanan. Gibuhat niya ang kalibutan. Gihimo niya ang tanan. Kung Dios si Jesus, nganong giuhaw man siya? Diri sa Pilipinas, pertindaghan ng mga falls, pertindaghan ng katubigan din sa Pilipinas. Dios man si Jesus, nganong gibati man siya kauhaw? Ha? Anong mibati man siya kauhaw?
Nga siya may tagiya, daghan kaayo dinhi sa tong nasod o sa lain-laing nasod ang lugar nga abunda kay sa tubig. Pero ang gagama na ng lugar nibatig kauhaw. Nganong nibati man si kauhaw? Mingon man siya, giuhaw ako. So, sa mga pulong nga itong mabasa diya sa Ebanghelyo sa nakalabay nga Biyernes, no, giuhaw ako. Of course, posibleng giuhaw gid atong Ginoo kay nagpakatao man siya, no? Matuod nga tao man siya o matuod nga Dios. Posibleng giuhaw gid siya. Normal gyud nga uhawon siya kay tao man siya. Giuhaw. Matod pa ni Brad Marvick Ovalo, giuhaw sa mga pagtuo sa mga tao nga wala ni tuon ni Jesus. Sa sada, no? Sa sada, no? Sa nindot kay nga pamalandong, giuhaw sa pagtuo kaya mga tao nga iyang gisangyawan wa naman mutuo niya. Posible gyud sad nga giuhaw siya kay buntag sayo pa lang to giguyod naman siya didto dapita sa palasyo. Nagbaktas naman siya buntag pa lang. Unya gabi pa lang nagampok naman to siya didto sa raman sa Getsemani. Iyang mga apostolis na natulog sa pagampo niya na sinati niya ang grabing singot ug luha nya mi patak dito sa iyang giampuan. Kanang lugar ra karon buhi pa na. Dito siya nagampo sa tanaman sa Getsemani. Nibati gyud siya kauhaw physically. Nibati siya kauhaw. Kay tibuok laliman mo ng tibok adlaw biasa nga nagbaktas. Tibok adlaw biasa nga nakasinati og pag-antos nadtong panahon na. Balik-balik sa palasyo, no? Dad-o naman sa gawas, dad-o naman sa sulod. Gilatos pa siya. Posibleng niya nagpasan pa siya sa krus. Posibleng sa ato pang terminolohiya karon sa mga doktor na dehydrate siya. Hutdag tubig ang lawas ni Ginoong Jesucristo. Giuhaw. Giuhaw ang atong Ginoo. O gayang pagsinggit nga giuhaw ako, mo ni timaan nga siya ang gipaabot nga Mesiyas. Kaya gipalag-an namang daan diha sa Salmo kapitulo 62, no? Salmo kapitulo 62 nga grabe ang iyang masinati, no, nga pag-antos, no, nga masinati o mobati siya kauhaw, no, kini unta ang mamatikdan sa to mga kaigsunan, unta to mga gitawag nato og mga Hudiyo ni atong panahona nga swito kayo sa balaod, swito kayo sa matawag nato mga gisangon nila nga mga pamaagi og balaod apan wa nila masinati nga si Jesus di ay ang ilang gipaabot nga misinggit giuhaw ako. Giuhaw ako. Nato mabasa diya sa Salmo kapitulo 62. Atong basahon na diya ang may tungod sa kinini ang singgit sa atong Ginoo nga gibiyay-biyay, no, nabulit sa kaulaw. O gipaklaro sa na diya sa Salmo 69. Salmo 69 diya sa versikulo 7 tungod og alang kanimo gibiyay-biyay ako ug nabulit ako sa kaulaw. Naisama ko sa dumuduong alang sa akong mga igsuon, giisip akong langyaw sa akong banay. Nagdilaab nga daw kalayo ang gugma ko sa imong templo. Ako'y gisakitan sa ilang panamastamas. Gibay-biyay pagaya. Muna yan. Gipahinomdom ta sa tong Ginoo ngadto nila. Muna miingon siya nga giuhaw ako. No? Pero wa gyapon kini masinati sa atong mga kaigsuon, mga Hudiyo na atong panahon na. May adlaw ni Brad Rutsam Lauronilla
ni Erlan Laurun Lapinid, mayong adlaw from Davao City o Davao de Oro, mayong pagpaminaw. O Banji Centino, regards lang ko ni Father Ramer Lasaka. Yan. Okay, sister, no? Atong ipaabot ang imo ang pagpangusta, no? So, dinhi, mga igsoon, ato ang napamalandungan, ang lubong na Jesus, gi-preserve sa atong simbahan, ang gisangyaw nato nga Kristo na banhaw, og siya mobalik nato. Nadungog, nahikap, og nakauban ni San Juan, ni San Pedro, og sa mga apostoles ang nabanhawng Kristo. Og kining gipanudlo sa nabanhawng Kristo mga igsuonan, nagpabilin hangtod karon. Og kining iyang gipanudlo nga nagpabilin hangtod karon na niining maong simbahana, ang simbahang Katoliko. No? Pwede man si Kristo ilubong dito sa private nga sementeryo. Pwede mo sa ilubong na to sa mahalon kayong sementeryo, kay kwartahan man kaayo si Pilato ngadtong panahon na. Pwede man niya ingon nga dito na ilubong sa private nga sementeryo. Sementeryo nga nindot. Pwede man ilubong dito si Ginoong Jesucristo. Pero nganong naman sa sementeryo nga public, aron walay duda, dili unta magduda ang mga Hudiyo, dili unta magduda ang mga tao nga ang ilang gipanamastamasan, nga ilang gipatay na banhaw. No? Ilang gipatay na banhaw. Ano sa public man, aron ideklara sa publiko muna sa itong pagbasa karong adlaw, sa unang pagbasa sa buhat sa mga apostoles. No? Mao nga ato ang mapamalandungan nga kining lugar nga gilugnanan ni Kristo nganong di mas private, nganong mas public man. Kay atong isangyaw kining mga pagtuo nga nabanhaw ang atong gituhuan nga si Kristo. Managibalik ni San Pablo pagsulti sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 14. O kung wala pa na banhaw o banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Dili kawang atong pagtuo mga kaigsunan, usa padayon ta nga mamahimong matinhuon, no? Padayon ta nining atong pagpaningkamot, no? Unsa may trabaho nato karon? Isip mga sumusunod ni Kristo nga nabunyagan diya sa otoridad nga gikan ni Kristo. Ang atong trabaho ipalapnag kining maong pagtuuha nga si Kristo nabanhaw, nga si Kristo buhi, ug si Kristo mubalik nganhi. Unsa pa man gyud atong mahimo? Igo ra ba nato ang pagsulti nga muwish lang ta nga Happy Easter? Which is maayo sana. Muwish lang ta nga Happy Easter, which is maayo sana nga pamaagi. Pero dili aron ta diha taman. Dili aron ta diha taman. Himuon nato ang atong trabaho. Ang masinati kining kalipay. No? Unsa may itong trabaho sa atong pagkabinunyugan? Sa Catechism of the Catholic Church 1285, ang lay people, kita mga binunyagan, doon na tayo trabaho. Obligado kita sa pagkinabuhi sumala sa itong pagtuo. Kung doon na may mga pagsaway, kung doon na may mga pagpang latos sa itong pagtuo, mga kaigsunan, di na to na ikatinga. Ano man, bisan ganyang founder na to, gilatos man o gipanamastamasan. Pero usa lang yun, sa kadaghan, kaayo sa mga magtutukod sa lain-laing tinuhuan, ang magtutukod lang yun sa simbahang Katoliko nga si Kristo ang nabanhaw gikan sa mga patay. Nabanhaw gikan sa mga patay. Mga founder sa lain-laing tinuhuan, bisan mayon sa di man na founder nga may nagtutukod, ang mga founder sa ubang mga tinuhuan, o ginabanhaw hangtod karon. Ngunang asa man ka magpasakop
natong pundok nga mga founder wa ginubanhaw o natong pundok nga ang founder nga si Kristo nabanhaw ug iyang gidaog ang kamatayon. Mo nga kung naka matikod ta sa pagbasa sa nakalabay nga Sabado de Gloria, kasi may pagbasa gikan sa Exodus, ang mga Israelita giulipon apan giluwas sila sa Ginoo. Ginuwas sila sa Ginoo. Moto ang gitawag nila kasaulugan nga pagsayno, no? Gikan sa pag-ulipon giluwas sila sa Ginoo. Sa ilang panaw giluwas sa Ginoo. Kita sa gikan sa tong panaw sa pagkamakasasala, giluwas ta sa Ginoo. O magpadayon ta nining maong pamaagi aron sa ta mamahimo nga masinati sad nga dunay Kristo sa atong kinabuhi pinagis pag matikod sa uban. May adlaw ni Erlan Lauron Lapinid, bro, basaha ang Juan 5:18 kay na ISDA nga nananaw. Ako ra bang Biblia nga tora ba sa istasyonan? Akong Biblia nga kinini ang karaan kayo nga Latina Vulgata. Ug mabrad akong ipaambit nga na kaninyo, no, kining mabasa sa Juan 5:18, no. Ugma brad akong basahon, no. Ako sang screenshot. Good evening bay, gwapo. Ay na gwapo. Maulaw ta na. Aslan ko bay, human naman namatay si Jesucristo before sa resurrection. Man siya niadto human siyang kamatayon. Mo man na sa unang Pedro 3:18. Nga dito siya sa mga tao nagwali sa iyang espirituhan ng bahin, no? Una kumayo sila nga ang kung mamatay ang tao wanay espirituhan ng bahin o doon na espirituhan ng bahin. Unang Pedro atong basahon ba da? Una ta mo tapos atong tubagon ni nindot pangutanas tong igsuon. 1 Pedro 3 atong basahon ni atong lilion ni. Unang Pedro 3:18 niyan tubag. Kay si Kristo namatay sa magkausa lamang tungod sa ato mga sala, ang mga matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga usa ka tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha siyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Nagwali gyapon sa espiritu nga nabilanggo nga atong Ginoo. Unang Pedro 3:18-19, namatay atong Ginoo, iyang espiritu ng bahin, miadto gyapon nagwali didto sa mga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios, samtang siya mapailubon nga naghulat sa kanila sa dihang nga si Noe naghimo og arka. 8 lamang ka tawo ang misulod sa arka og naluwas pinagis tubig. Dito day atong Ginoo bisan sa iyang espiritu ng bahin nagsangyaw ngadto sa mga espiritu nga mahimpit, no? Nagsangyaw gyapon. Yun na ang gugmas ng Ginoo. Ang bitaw nga kung atong pamalandungan dunay usa ka kawatan nga kauban ni Jesus diyang gilansang sa krus, no? Dunay usa ka yaga-yagaon niya, dunay usa ka kawatan, si Dimas. Now kay si Dimas, kawatan man si Dimas, miangkon sa siyang kasalanan. Mayngon sa itong Ginoo, hinumdumi niya ako kung maghari ka na. Mayngon itong Ginoo, Amen. Karon dayon kuyugon ka, nako ngadto sa paraiso. Ang pinakanindot sa kawatan, gumikan kay sa katapusan, ang iyang gikawat maong langit. Sa katapusang gutlo siyang kinabuhi, gikawat sa kawatan ang langit. Nang luwas gyapon tong Ginoo bisan naa na sa nagtinga na, gumikan kay siya ang Dios, mga igsuon. Lain pang punto, katong gadughang sa kilid ni Jesus. Kinsa man tong tawhana atong gadughang sa kilid ni Jesus, diyang gilansang na atong Ginoo sa krus,
gidughang iyang kilid, mibuhagay ang tubig ug dugo gikan sa kasing-kasing gikan sa kilid ni Hesus. Mingon sila tinuod gayod kining tawhana. Tinuod gyud iyang ipanulti. Kinsa man tong tawhana? Mao kadtong usa ka santo sa atong simbahan nga si San Luciano. Usa ka santo sa atong simbahan. Motoy pinakaisog sa mga sundalo ni atong panahon na. Pila ka mga away, wa to mamatay. Pero buta to siya, ang usa ka mata buta. Gumikan sa pakigkumbate. Pero sa niyang ginuslak niyang kilid ni Jesus, ang tubig ug dugo mitulo siyang mata ug naabli ang iyang panglantaw. Umiingon siya tinuod gayod ang gisulti ni anang maong tawhana. Nahimong santos ang sundalo nga midughang sa kilid ni Jesus. Nahimong santos sa atong simbahan. Naliman mo na ang kaayos Ginoo mga igsoon. Murag niadto na siguro siya sa hadis o giproclaim niya ang victory o siya giluwas gikan sa hadis. Ang mabasa nato sa Biblia didto siya sa mga kalag nga wa pa mahingpit yang giwalihan. Nya pangutana unsa man tong lugar? Unsa man tong lugar? Una dunay gitawag sa simbahan, nga dunay gitawag og purgatorio. No? Mga lugar nga pwede pa natong ikaampo ang mga nangamatay, mga igsoon. So last days naman ang takna may gabi ni Sister Hedelva Imbudo. Salamat sa ni Brad Marvic Ovalo sa iyang paambit karon, no? Paambit karon. Salamat kay Brad, no, sa imo ang gibasa nga San Juan 5:18, ilawet tong dunay nangita sa mabasa. Salamat kayo. Paspas kayo ni si Brad Marvic, no. Salamat sa pangatag Brad Ken. Salamat kayo. Salamat sa kayo ni Brad Lapinid, no. Salamat kayo ninyong tanan diya. Until next time, sa ato ang pag-ambit-ambit ng pagtuong Katoliko. Hinaut ang Dios magapanalangin kanato sa ngalan sa Anak sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May gabi kanatong tanan. Ay kalimot i-share nga atong video para daghan ang atong matabangan. Kanya doon na pa tayo bag-ong Facebook na account Kenneth Bustamante Sikan. Katong naiduha ka bagis, no? Para kung magkinaunsa na itong sa page, doon na tayo back up daan, no? Hinaot ngayon yung sundan sa itong official, ang usa sa itong Facebook account, Kenneth Bustamante, niya doon ay duha ka bagis, no? Kenneth Bustamante Sikan or 2, para mas ato pag yung matagan o kahigayunan nga mapaambit atong pagtuo. Salamat o ugma uban na sa tanin atong yano kayong pagtuon sa atong pagtulunan. God bless.